Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng iba't ibang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang ridge or extension ng isang high pressure area dun po sa may North Pacific Ocean at siyang nakakaapekto po yung ridge nito sa malaking bahagi po ng Northern and Central Luzon. Ibig sabihin, mababawasan yung mga kaalupan doon at pagsapit ng daytime, direkta po ang sikat ng araw. Sa ating mga kababayan for the rest of Luzon, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao, easterlies pa rin o yung hangin galing Pacific Ocean na umiihip dito na siya nagdadala din po ng mainit at maalinsangang panahon at saglit lamang ng mga pag-ulan. Habang sa katimugang bahagi po ng Mindanao, meron tayong extension o yung tinatawag na trough ng isang low pressure area dun po sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 2 in the afternoon, huling namata ng low pressure area 900 kilometers east-southeast of General Santos City at base po sa ating analysis, mababa ang tsansa na ito'y maging isang bagyo at papasok ng Philippine Area of Responsibility at hindi rin po makaka-apekto directly sa ating bansa. Posible na itong malusaw bago mag-weekend. For the next 12 hours naman po or overnight, makakaranas ng mataas na tsansa ng ulan ang ating mga kababayan dito po sa may Davao Region and Soxargen. So kung lalabas po ng bahay ngayong gabi, magdala po ng payong dahil possible yung mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms. At kapag nagpatuloy po ito, ay posibleng mauwi sa mga flash floods or landslides. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao at malaking bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan at meron din pong tsansa ng mga pulu-pulong ulan o yung mga localized thunderstorms na hindi po direct effect nitong low pressure area. Sa malaking bahagi ng Luzon, base na rin sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila maaliwalas na kalangitan ng mararanasan ngayong gabi at makakaranas din po ng medyo malamig naman na temperatura, pero pagsapit bukas, iinit na muli dahil sa epekto ng high pressure area at easterlies. Bukas naman po, April 17, araw ng Miyerkules, makakaranas pa rin ng maaliwalas na kalangitan ng malaking bahagi ng Northern and Central Luzon dahil po yan sa ridge or extension ng high pressure area. At kasabay niyan, yung mainit at maalinsangan pa rin na panahon. Pagsapit po ng tanghali, kabilang na rin dyan ang malaking bahagi ng Southern Luzon and Metro Manila. Kung may mga pag-ulan man po, mga isolated rain showers or thunderstorms lamang, lalo na po sa hapon sa malaking bahagi ng Cordillera Region, dito rin sa mga kalapit na lugar sa Ilocos Sur, La Union, at ilan pang bahagi po ng Bicol Region, ito yung mga isolated lamang. Dito naman sa Metro Manila, mababa pa rin po ang tsansa ng mga ulan bukas and the actual air temperature is from 24 to 35 degrees Celsius habang posibleng pinakamatataas yung air temperature dito po sa may Tuguegarao sa Cagayan hanggang 38 degrees, maging sa Isabela at dito rin po sa malaking bahagi ng Tarlac. In terms of our heat index naman po, makakaranas ng matataas na heat index yung mga nasa urbanized areas at yung mga mabababang lugar, possible yung highest heat index by tomorrow po up to 45 degrees Celsius dito po sa may Dagupan, Pangasinan, habang between 42 to 43 degrees yung ating pinakamatataas na heat indices bukas dito sa may Bacnotan, La Union, Lawag, Ilocos Norte, malaking bahagi po ng Cagayan, Isabela and Aurora, pababa dito sa may Nueva Ecija and Tarlac, dito sa may southern part of Metro Manila, sa Naiya in particular, kasama na rin dyan ang Cavite City, dito sa may Pili, Camarines Sur hanggang 43 degrees, habang 42 degrees naman dito sa may San Jose Occidental, Mindoro at Catanduanes. Para naman sa lagay ng panahon bukas sa Palawan and Visayas, halos magkatulad pa rin po na weather conditions. Nitong mga nagdaang araw, epekto yan ng easterlies, bahagyang maulap at madalas maaraw lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit po ng tanghali, mainit at maalinsangan pa rin panahon ng mararanasan. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi, may mga lugar pa rin po na mababa ang tsansa na uulanin, lalo na sa may western portion. At dito rin po sa may Palawan, habang ang central and eastern portions of Visayas, meron lamang mga saglit na ulan at minsan kumukulimlim lamang ang panahon. Temperature natin sa malaking bahagi ng Visayas between 26 to 33 degrees, habang sa Palawan, yung air temperature natin posibleng umakyat pa rin sa 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, by tomorrow, magsishift po yung ating mga cloudiness simula dito sa may Davao Region, patungo dito sa may Moro Gulf at malaking bahagi po ng Sulu Archipelago. Sa mga karanas na makulimlim na panahon ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Meron din mga kalat-kalat na ulan na hindi naman tuloy-tuloy at mga thunderstorms. Epekto po yan ng trough or extension ng low pressure area dito sa may ilalim po ng Moro Gulf. Sa malaking bahagi naman po ng Davao Region and Soxargen, minsan kumukulimlim yung panahon, umaga hanggang sa hapon. Then may chance rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms bukas, lalo na po sa mga probinsya ng Davao Oriental, Davao de Oro at malaking bahagi ng Soxargen.
Rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin po, nagpapakita naman si Haring Araw. Then may chance rin ng mga isolated rain showers, lalo na sa may Surigao del Sur, pagsapit ng hapon. Temperature natin dito sa Metro Davao, between 26 to 33 degrees Celsius, habang mas mainit pa rin doon sa may areas po ng Cotabato City, Gensan, and Zamboanga City, hanggang 34 degrees Celsius. In terms of our heat indices pa rin po, dito sa bahagi ng Palawan, possible yung hanggang 43 degrees, lalo na sa gitnang bahagi nito. Mataas din po ang ating mga heat indices, nasa 42 degrees dito sa malaking bahagi ng Iloilo, Rojas Capiz, Catbalogan, Samar, at dito sa Mindanao, dito po sa may Cagayan de Oro City, and Zamboanga City hanggang 42 degrees Celsius. Patuloy na paalala sa ating mga kababayan dun sa mga nabanggit natin na lugar, magi doon sa may kulay orange at yellow na colors po dito sa ating mapa, ay palagi pong uminom ng tubig at lagi pong magdala ng payong at pananggalang sa init gaya ng sombrero or shades kung lalabas tayo ng bahay between 10 a.m. hanggang 4 p.m. para iwas po sa heat stroke. Para naman sa ating mga maglalayag na kababayan, lalo na sa mga nangingisda, sa mga susunod na araw or hanggang sa weekend, wala pa rin tayong aasahang gale warning or yung mga sea travel suspensions. Banayad, kuminsan katamtaman lamang yung taas sa mga pag-alon, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms hanggang 2 metro lamang po. And for the next 3 days pa, simula po sa Thursday, April 18, hanggang sa weekend na po yan, makakaranas pa rin ng epekto ng ridge of high pressure area dito sa may northern and central Luzon, habang ang rest of the country makakaranas pa rin ng epekto ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean, na eventually po yung ating low pressure area na minomonitor ay malulusaw na po bago mag-weekend. So makakaranas pa rin ng mainit at malinsangang panahon ng malaking bahagi ng Luzon sa susunod pa na 3 araw, lalo na po sa may northern and central Luzon. Inuulit natin itong Cagayan, Isabela, Tarlac, Dagupan, yan po yung pinakamaiinit ang temperatura po sa susunod pa na mga araw. And for Metro Manila, possible yung 25 to 36 degrees Celsius na maximum temperature. Yung 36 po sa tanghali, posibleng umakyat pa yan into 43 degrees Celsius in terms of our heat indices. Dito naman sa Baguio, mananatiling bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan sa umaga. Minsan kumukulimlim sa hapon at hindi pa rin kainitan hanggang 26 degrees Celsius. Habang sa Kabikulan, mananatiling maaraw lalo na po sa umaga hanggang sa tanghali. Then medyo maulap pagsapit po ng hapon at gabi at may chance rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, patuloy ang epekto ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean Thursday hanggang Saturday. So ibig sabihin po, bahagyang maulap at madalas maaraw pa rin ang kalangitan, lalo na sa umaga, dito po sa may parting western and central portions of Visayas. Sa may eastern part naman, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan na sinasamahan ng mga saglit na ulan, lalo na po sa may southern Leyte and eastern Samar. Pinakamaiinit pa rin po pagsapit ng weekend dito sa may areas po ng Panay Island, lalo sa Iloilo and Capiz. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, patuloy ang epekto ng easterlies. So ibig sabihin po may mga pag-ulan pa rin po sa may southern portion of Mindanao, epekto ng easterlies, habang makakaranas naman ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan ang northern portion of Mindanao at central portions ito, at sasamahan lamang din po ng mga isolated na ulan or yung mga localized thunderstorms. Temperature natin sa Metro Davao, posible umakyat sa 34 degrees Celsius, but the heat index posible pa rin mataas sa 39 degrees Celsius, habang pinakamatataas pa rin ang heat indices hanggang 42 degrees over Cagayan de Oro, Zamboanga City, Butuan, Cotabato City, and General Santos City. Sunset po natin ay mamayang 6:10 ng gabi at ang sunrise bukas 5:42 ng umaga. Para malaman po ang kabuang listahan ng ating mga heat indices sa ating mga istasyon sa bansa, bisitahin lamang po ang pag-asa.dost.ph/climate/heat-index. Sa link po na ito, makikita natin yung mga nagdaang 5 araw po na heat indices, maximum heat indices po sa ating bansa at yung ating mga forecast heat indices sa susunod po na 2 araw. At makikita din natin sa link na ito yung mga paraan para po makaiwas sa mga heat-related illnesses gaya po ng heat cramps or even heat stroke. Inuulit natin, pag-asa.dost.ph/climate/heat-index. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.